din ay insist sa inyo, awitan niyo ang Panginoon ng buong puso. Dahil yun na lang yung maibibigay natin sa Kanya. Na alam natin na kahit nawala tayo sa tono, pero ginawa natin ito ng buong puso. Ang Diyos hindi nagtatangi sa mga tao nagbibigay sa Kanya. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa church na ito, na kahit na may swimming pool na tayo, ay ingat po kayo kasi dalawang makipot na daan po yan. Isang daan patungo sa buhay, isang daan patungo sa hukay. So ingat po kayo ng bubuksan ha. Lalo na mga nagdo-don watch dyan. Ako muntik na eh. Pagbukas ko ng 12:00 ng gabi, sabi ko, uy, muntik na ako malaglag. Kaya ingat-ingat lang kayo. Okay? So currently kasi ginagawa yung ating simbahan, kaya meron tayong mga antics dyan. Ingat po kayo, makabasag kayo, mamahalin yan. Okay? Mga antigo na yan. Okay? So, yung bike na yan, bike pa yan ni Lapu-Lapu. Okay, tayo muna tayo lahat. Mag-pray tayo sa Panginoon. And whatever your petition, tanungin mo nga si Lord, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin? Because I need your voice. Pwede mo hingin sa Panginoon na, Lord, pwede mo ba akong kausapin ngayon? Kasi kailangan ko ng kausap eh. Yung totoong-totoo sa akin, tsaka nakakilala sa akin. Kung ikaw yung hindi mo alam paano manalangin ba, Pastor, ganito lang gawin mo, pikit ka lang, tapos isipin mo, nasa harap mo yung isang Diyos na nagmamahal sa iyo, na may hawak ng buhay mo, mabuti sa iyo, at sabihin mo kung ano yung nilalaman ng puso mo ngayon. Masaya ka ba? Sabihin mo, pasalamat ka. Malungkot ka, gusto mo humingi ng tawad, magsisi ka, sabihin mo sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Diyos, yung panalangin tapat, walang pagkukunwari. So huwag ka mahiya sa katabi mo, lahat tayo dito hipokrito. Minsan nagpapanggap tayo na totoo, mabait, pero lahat tayo, pati ako, minsan nagpapanggap, nakangiti, pero bigo na pala. So I ask everyone, pikit ka, at tanongin mo, Lord, kung ikaw yung, hindi ko alam sasabihin ko sa iyo, Lord eh. Pwede mo sabihin yun sa Kanya. Sabihin mo, Lord, di ko alam, pero sana marinig kita. Tulungan mo ako. Aming Diyos, Ama, na nakababatid ng lahat ng bagay. Totoo po yung sinabi namin, God, yung express namin na may mga pagkakataon na nagpapanggap kami, papaka-hipokrito kami. Kahit sa iyo, Panginoon. Kahit na mabigat na yung kalagayan namin, pilit pa rin namin kahit sa iyo ay hindi namin ito inilalahad. Pero nandito na rin kami sa church kung saan lagi naming nararanasan ang pagkilos mo. Ay nais po naming ipahayag sa iyo ang pangangailangan namin. Paulit-ulit man, pero patawarin mo kami, Panginoon. Mga panahon nagduda kami, nawalan ng pananampalataya, gusto nang umayaw, at forgive us, Lord. Kung sa katotohanan lang, wala kaming dahilan para tumalikod, pero lagi kaming gumagawa ng mga reasons namin. Forgive us, Lord. Patawarin mo ako. Yung mga anak, sama-sama po kami lumalapit sa iyong mahabaging trono. Dahil wala rin mangyayari kung magmamatigas kami. Kaya nais namin maging kahit papano ay maging mabuting anak sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na lamang. Hindi man sa pagsunod o pagiging perpekto, kahit man lang sa pagpapakumbaba sa tuwing nakikita namin yung pagkakamali namin.
Patawarin mo kami, nagkulang kami ng pagbigay ng atensyon sa pag-ibig mo, sa kabutihan at katapatan mo. Mahalin mo kami, Lord. Kailangan namin ng pagmamahal. Kailangan namin ng kabutihan mo, kapayapaan, kagalingan. At nais din namin magpasalamat sa iyo dahil lagi ka nariyan para sa amin. Di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. At di ka nagbago, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ito lang po ang sa mga bagay na magagawa namin, manalangin. Express ang aming thanksgiving sa iyo. Lord, kailangan ka ng mga anak mo ngayon. Kahit siguro isang tao dito sa church na ito, walang pangailangan sa akin, ikaw ang kailangan ng mga anak mo, Lord. Wala akong kayang ibigay, kundi ikaw, higit pa sa sapat ang kaya mong gawin sa mga nagpunta sa lugar na ito at nakakarinig ng iyong mga salita. Lord, we want the spirit of celebration. We want to appreciate our life. We want to see the beauty of this life in the lens of your faithfulness, Jesus Christ. The power of the Holy Spirit and the love of the Father. Nais po namin na masulit ang bawat sandali na ikaw ay mangungusap sa iyong mga anak at gawing mong mahiwaga ang gabi na ito, isang karanasang uling hindi namin malilimutan. Encounter na madadala namin hanggang sa aming pagtanda, panahon man ng kabiguan, at lalo na sa aming katagumpayan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Walang iba kundi ikaw lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin malakas ang Diyos kung ikaw ay masaya sa kabutihan niya. Amen. Thank you, Lord. Upo ka na, kapatid. Mga kasama ko, welcome po sa mga new faces I'm seeing, mga gwapo at magaganda. At pasensya na, mas gwapo yung katabi nyo at magaganda. Joke lang. So, mga kasama ko, ngayong buwan po ay October, sa special month, dahil dito tayo nagkakaroon ng paghahanda sa ating anniversary. At ngayon pa lang ay unahan na natin ang isa't isa. Bati mo katabi mo happy anniversary. Iyon, no? Hindi mo kailangan magka-jowa para marinig ang happy anniversary. Di ba? Ang kailangan mo lang ay church at may bababatian ka na ng happy anniversary. So, hindi na rin natin sineselebrate ang mansari sa church. Lagi naman tayo nagse-celebrate weekly sa Panginoon. So, and in the spirit of joy and gladness and one family, we want to congratulate ang ating kapatid sa pananampalataya, si Mary Ruth Katadman. Woo! Hallelujah. God is good. Congratulations for passing the board exam ng psychometrician. Tama? At pagiging top-notcher sa puso ni Lord. Wow. Wala nang tatalo pa doon. Kaya congratulations, Ruth. We celebrate with you. At antayin na lang namin yung pizza, Mami Oni. Biro lang. Siyempre, wala nang ibang mas masaya. Una, si Lord. Pangalawa, yung nanay. Di ba? Pangatlo na yung si Ruth. At syempre, ang church ay masaya din. Amen? Kaya mangarap din kayo, mga kabataan. Alam nyo, dugyot din yan noon. Hindi pa makita yung glory ni Lord sa kanya noon. Pero ngayon, di ba? Mahihiya ka na sa glory ni Lord sa buhay ng iyong mga ate at kuya. Dahil God is good. So, ang Diyos ay mabuti at alam ko lahat tayo ay may mga kanya-kanyang achievements. Pero kailangan magkaroon tayo ng moment to celebrate life eh. Hindi palagi natin nakikita yung mga hindi magaganda dahil maraming dahilan para maging masaya. Amen? Maraming reason para ikaw ay mag-thank you sa Panginoon. Diba? Dahil siya ay mabuti sa atin. And because this is our anniversary month, ay paghahandaan natin ang ating anniversary. At ito po ay sa ika-4 na linggo ng buwan na ito. At mamaya po ay mag-uusap-usap tayo upang magbigay kayo ng mga sentiments, suggestion,
at para mabuo yung ating idea kung paano ba natin isi-celebrate yung anniversary. Gusto nyo ba ng swimming? Lalagyan lang natin ng tubig yan. Pwede na. Okay. Sa mamaya, ibigay niya, sabihin nyo, Pastor, gusto namin sa Hong Kong mag-anniversary. Pwede rin naman. Ibigay mo lang yung, yung suggestion mo mamaya. Okay? Pero sa ngayon, ay mag-aaral muna tayo ng word. Sabi ko nga, this is a preparation for our anniversary. Kaya dapat, syempre, you can expect na medyo light yung ating teachings ngayon. Unlike mga last teaching, medyo may pagka-theological siya, pero hindi natin sineryoso masyado yung malalalim na theological terms. Pero as I observe, somehow nagsimula tayo sa eschatology, di ba? Hanggang sa the fear of the Lord. And then we talk about heaven and hell. So those are doctrinal talaga. So sabi mo sa katabi mo, doctrinal. May mga ganyan teaching. May mga panahon na kailangan pag-usapan ng mga doktrina ng simbahan. Yun yung mga mahalaga o pundasyon na pananampalataya ng isang church. Pero for now, medyo application tayo sa ating teaching. Pero hindi pa rin dapat mawala si Christ, di ba? Because Christ is the true message in every sermon. At kung meron mang dapat kayong makita sa church, syempre si Jesus yon. At kung meron kayong dapat matandaan, ay si Jesus yon. Pero Jesus has given us guidelines kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo. So, yun nga sabi ko sa inyo, itong ating tema for the whole month, pre-anniversary sermons. At ang ating mga pag-uusapan sa mga ilang linggo ay the biblical way of Christ-like giving. Dahil nga, pag nag-anniversary, ang reason ng anniversary ng churches is to celebrate God. Hindi to celebrate the church. To celebrate God, to celebrate His goodness, to celebrate His faithfulness, His love, and to celebrate all the good things He has done for us, for you and me. Sa isang buong taon, ito yung birthday, di ba? Pag nagbe-birthday ka, inaalala mo yung mga magagandang nangyari sa buhay mo. Minsan, inaalala mo yung mga pangit, but you celebrate your birthday kasi buhay ka pa ng birthday mo. Tama? And ganyan din kapag birthday ng church. Pag anniversary ng church, ito yung moment na we remember all the good things ni Lord at dahil doon nakikita mo yung kabutihan ni Lord, anong gagawin mo kapag nare-realize mo gaano kabuti sa iyo si Lord? Anong ginagawa mo sa isang tao pag ginawa ka niya ng mabuti? You thank, di ba? And you, as much as possible, you return the favor, di ba? Gusto mo rin siyang gawan ng mabuti. At ganun din sa Panginoon. Yung magiging celebration natin, ayun yung ating expression sa Panginoon, Lord, for 1 year, na alam ko, nagkulang ako, marami akong pagkakamali, marami akong kabiguan, katigasan ng ulo, nakakayak na kapag sinasabi natin. Pero, salamat kasi nariyan ka pa rin sa amin, sa church, at sa kabila ng lahat ng nangyari, wala na tayong dapat ibang gawin sa Lord, kundi hindi umiyak o isipin ang ating problema, kundi isipin naman natin this time yung mga kabutihan ni Lord at kung paano natin may express yung pasasalamat natin sa Kanya. At it's also timely kasi ang church din natin nagagawa, di ba, ng simbahan. Now, we will not talk about it para matuto kayo magbigay. Of course. Ang totoo, hindi naman tayo nagbibigay dito eh. Binabalik lang natin sa Diyos kung ano yung natanggap natin sa Kanya. Lahat ng ito na gagawin natin, ginagawa natin sa church, lahat ng ito ay pagbabalik, pasasalamat lang natin sa ating Diyos. Kaya natin pag-uusapan to, gusto natin maging excellent sa paraan ng pagbibigay pasasalamat sa Panginoon. Wow, ang ganda na, no? Siyempre, kapag mahal ka, ginagawa mo yung best mo, di ba? Para dun sa taong mahal mo. And if we will not talk about this, baka akala natin yung binibigay natin sa Lord, yung pala yung gusto niya. Di ba?
may panahon na binibigay ka pero hindi pala gusto nung pinagbigyan mo. Kaya ang magiging tema nga is biblical way. At hindi lang biblical, Christ-like. So, di ba, para pang inception or redundancy. Biblical na, Christ-like pa. Di ba? So, yun yung pag-aaralan natin. Kasi may iba't ibang paraan ng pagbibigay at may mga pagbibigay na hindi tinatanggap ni Lord dahil hindi biblical. Pag sinabing biblical, hindi yun yung kaparaanan ng Diyos. At may pagbibigay tayo na hindi minodelo ni Jesus Christ. Of course, kung meron tayong gagayahin sa pagbibigay, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So we will focus this week. Next po. Mga topic natin for the whole week. Yan, ilista ko na kapati yung anniversary team natin. Sacrificial giving of Christ. Of course, bago ko kayo turuan magbigay, mag-focus tayo sa nagbigay. Tama? You cannot give what you don't receive. Ngayon, alalahanin natin ngayong linggo kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon. Kung gaano kalaki, kalalim. Well, I have few words that I can use para matouch yung inyong intellect vocabulary. Na wow, ang lalim ng word mo, Pastor, ha? Pero I know by the power of the Holy Spirit, He can touch your soul. At ang salita niya ay tulad ng tabak na magkabilay tanim na tumatagos hindi lamang sa laman kundi sa kaluluwa at espiritu. And I'm hoping that the Holy Spirit, regardless of my limitation, but because of your openness to the voice of the Holy Spirit, ma-appreciate mo at lalalim kung ano yung pagkakaunawa mo sa sakripisyong binigay sa iyo ng ating Panginoon. Ayan yung mga susunod na topic natin for the rest of the week. Okay? So, ito po, yun nga ating title, ang ating topic. Basahin natin sabay-sabay. Next slide. 1, 2. Ay, hindi pala. Sige, verse muna. Basahin muna natin yan. If someone is angry with you, a gift given secretly will calm him down. Sa Tagalog, kapag ang kapwa mo ay may galit sa iyo, nawawala iyon sa palihim na regalo. Totoo ba yan? May tinatawag tayo na peace offering. So nakaraan, pinag-usapan natin yung galit ng Diyos. No? Di ba? Siyempre, ang Diyos nagagalit din naman. Pero ang Diyos, sa kanyang karunungan, sinabi niya sa atin, alam mo, anak, ang galit ay nawawala. Kapag ikaw daw ay merong regalo o gift o may binigay ka sa kanya. Mga babae, no? Madali lang amuhin yan. Dala ka lang ng Coke float, French fries, bati na kayo. Ano? Ay, hindi ganun yung mga... Ako, may ganyan akong halimbawa, merong taong parang hindi naman nakagawa ng mali sa siguro parang hindi na nagkaintindihan, tapos nag-sorry sa akin kasi naamin niya na mali siya. Sinasabi ko sa kanya, o sige, ganito na lang. Para di ka na mag-guilty. Bigyan mo na lang ako ng ganito. So may ginawa na ako isang dito niya. Marami, kung sino yung mga tao na yun, sinasabihan ko sila, ano yung purpose ko nun? Hindi para gumante. Ang purpose ko nun, gusto ko maramdaman nung tao na nakagawa sa akin ng mali, na kapag tinanggap ko yung offering niya sa akin, o yung gift, kahit papano, matatanggal yung guilty feeling niya. Kasi, minsan tayo pag humingi tayo ng sorry, di ba parang, okay na yun, sorry? Di ba parang, halimbawa ako, nakagawa ako ng mali kay Chin. Tapos, sabi ni Chin, okay lang po yung pastor, wag mo nang isipin yun. Hindi, Chin, nasundot ko yung mata mo eh. Wala na, bulag na isa mong mata. Hindi, pastor, okay lang yun. Siyempre, di ba parang mabigat sa pakiramdam na, sorry lang. Parang tayo, di ba, ganun din minsan sa Panginoon. Na parang minsan hindi natin matanggap, Lord, sorry po sa nagawa kong mali, pinapatawad na kita. Parang ganun ba yon? Pero si Lord, gumagawa siya ng mga paraan para tayo tulungan din. Hindi para tumanggap ang Diyos. Para tayo, bigyan tayo ng kapayapaan na, okay, peace na tayong dalawa. Tapos lalo na kapag yung peace offering, nakita niya, ginagamit mo. Halimbawa,
nag-away si Intoy tsaka si Tom, di ba? Nagkasuntukan sila. Tapos nag-sorry na si Tom. Sabi ni Intoy, okay lang yun, pre. Mas gwapo naman ako sa'yo eh. Kahit anong gawin mo sa akin, wala kang magagawa. Kahit saktan mo ako. Sabi ni Tom, bro, sinuntok kita eh. Hindi pwedeng sorry lang. Sige, ganito na lang. Bigyan mo na lang ako tambay cup. Hindi masyadong nakarelate yung iba. Pero diba, in that way, tas nakita ni Tom na sinusuot ni Intoy yung tambay cup, ibig sabihin na, wow, talagang okay na kaming dalawa. Kasi, hindi lang dahil sa, wala namang problema sa kapatawaran ni Lord eh. Minsan tayo lang hindi marunong tumanggap talaga eh. Tama? Alam mo ikaw, pinapatawad ka na ng Diyos. Kaso nga lang, hindi mo matanggap, sa kabila ng kabalbalan natin, pinapatawad pa rin tayo ng Diyos kung buong puso tayong humingi ng tawad sa Kanya. Halimbawa, yung ilan dito ngayon, nako-condemn pa rin, pinatawad ka na ng Diyos. Sinasabi ko yan sa iyo, kung buong puso ka, na ang puso mo'y nadudurog, nagsisisi at gusto mo magsimula, pinatawad ka na ng Diyos. Kapatid, ang problema, tayo hindi natin matanggap. Di ba? Tama ba? Hindi natin matanggap, pinatawad na ako ng Lord, ganun lang. Hindi lang kasi ganun yon, binayaran kasi ng Diyos yan. Binayaran ng Diyos ang bawat pagkakamali natin ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, I appreciate yung topic natin last week eh, na hindi mo kailangan mag-antay ng 1 taon para maramdaman mo na, Yom Kippur na, mag-aalay na tayo ng hayop para mawala na ang galit ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-antay, kapatid. Ang kailangan mo lang, humingi ka ng tawad, buong puso, magsimula ka, patatawarin ka ng Diyos. Kaya nga kanina, tumutugtog ako talaga, wala lang, masaya lang ako. Kasi sabi ko, Lord, ang dami kong kahihiyan sa buhay ko, sa pagiging Kristiyano ko. Pero ito ka, Lord, gagamitin mo pa rin ako, gusto mo pa rin akong gamitin. Salamat sa iyo. Ay wala, tugtog na lang ako. Yun ang magagawa ko, magpasalamat sa iyo. Kaya ikaw, kapatid, ang gagawin natin na ito, maging kaugalian mo na kapag nabibigatan ka sa puso mo, iniisip mo, napatawad na ba ako ng Panginoon? Maglingkod ka sa Lord. At kapag ginamit ka ng Panginoon, mararamdaman mo, ginamit ako ni Lord, sino ba ako? Para gamitin ng Diyos. So, ayan po, totoo yan. That's the Bible. That's what the Bible says. Kapag sa tingin mo may galit sa'yo at gusto mo magkaayos kayo, bigyan mo ng regalo. Alam mo na, hindi yan payong kaibigan, kundi katotohanan ng Bible. At ganyan din sa Panginoon. I want to encourage you, kapatid, na ang Diyos marunong tumanggap ng ating offering o kung ano man yung kaya nating ibigay sa Kanya. At inalaw yan ni Lord para tayo din mismo maramdaman natin, tinanggap ng Diyos ang aking offering. Kahit in the Old Testament, may mga panahon, ang mga Israelita, nag-aalay sila ng hayop, pero nag-aantay sila kung may babagsak na apoy at tutupukin yung handog nila. So kapag may bumagsak na apoy mula sa langit, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang kanilang handog. Handog man ito ng paghingi ng tawad, handog man ito ng pasasalamat, handog man ito ng kanilang paglilingkod sa Diyos, depende sa Diyos kung tatanggapin yung kanilang handog. Ikaw ba, kapatid? Lahat ba ng binibigay sa'yo, tinatanggap mo lang, tanggap ka lang tanggap? Di ba namimili ka din? Pero ladies and gentlemen, ICF family, gusto kong sabihin sa inyo, anumang handog ninyo na mula sa puso para sa Panginoon, tiyak akong tatanggapin ng Diyos dahil tinanggap na ng Diyos ang handog natin. Yun ay ang dugo ng Panginoong Hesus na inalay niya ang buhay niya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Basta galing sa ating mga puso. Yan ang kagandahan ng ating Panginoon. Hindi siya choosy. Yung iba choosy pag nagbibigay, di ba? At mahihiya ka pag binigyan mo. Halimbawa, binigyan mo, mayaman.
Tapos bibigyan mo ng, di ba? May mga ganun, lalo na magpapasko na. Di ba? Magbibigay ka. 300 sa Divisoria. Ano, isipin mo, tatanggapin ba to ng crush ko? Tanggapin ba nito to? Kayang-kaya niyang bumili nito. Ganon din ang Diyos. Walang bagay na hindi niya pagmamay-ari. Lahat galing sa Kanya. Pero, ang maganda sa Panginoon, kahit simple lang yan, basta galing sa puso mo na ginawa ito para sa kaluwalhatian niya, tiyak na tatanggapin niya ng ating Panginoon. Gusto niyo ba malaman kung ano yung mga binigay sa iyo ng Panginoon at magiging model natin sa pagbibigay sa Diyos? So alam niyo na. Sa mga hindi magkaintindihan dyan, regalo lang ang dala. Next po. Ayan po ang ating title, Sacrificial Giving of Christ. Next. Sabi sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 8, verse 8 and 9, hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo, ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Tignan niyo yan, yung part na yan. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang pinakita ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Sa last part, ang sinabi dito, lagi niyong tatandaan, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, na mayaman at hindi masukat ang kanyang kaluwalhatian, nagpakahirap dahil para abutin tayong mga mahirap. Para tayong maging mga mahirap, ay maging mayaman din tulad ng Panginoon. Hindi para maging diskaya. Hindi maging contractor. Hindi maging, yung pera sa bangko, hindi yun yung sinasabing mayaman. Iba po ang mapera sa mayaman. Ulitin ko. Iba ang mapera sa mayaman. Pwede kang maging mapera na bilyon-bilyon ng pera mo pero alipin ka pa rin ng pera. Pero pwede kang maging mayaman kahit 500 lang o 20 lang ang pera mo sa pitaka, pero mayaman ka. Iba yon. Ang mayaman, hindi takot mawala ng pera. Hindi alipin ng pera. Hindi kailangan gumawa ng mali para sa pera. Ang mayaman, kung ano yung binibigay sa kanya ng Diyos, kontento siya doon. At, hindi dahilan yung kung ano yung meron siya para gumawa siya ng mali. Sabi nga the root of all evil is the love of money. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Di naman ako nagpapaka-poverty mindset na manatili kayong walang pera. Hindi. Ang gusto ko lang sa inyo, maging tunay na mayaman tayo. Huwag tayong maging alipin ng pera. Kasi, kahit pa milyon-milyon yan, bilyon-bilyon yan, pero kung alipin tayo ng pera, mahirap pa rin tayo. Pero ang tunay na mayaman, hindi nagpapaalipin sa mga walang buhay. Halimbawa, ito. Wala pala akong dito. Sample ng pera. O yan, kapatid. Huwag ka na magsimba, bigay ko sa iyo, 200. Toy, 200. Mark. Higher. Kaya magpaalipin sa pera, kapatid. Papel lang yan. Papel lang to, kapatid. Kahit pa makapal to, papel pa rin yan. Hindi nagbago yan. Papel pa rin yan. Huwag mong hayaan na ang buhay mo, alipin ka ng papel. Eto, paprice ko na to. Ito, tanong. Ano yung sinabi sa Bible na sinabi daw ni Jesus, palaging sinasabi ni Jesus? Sa New Testament ito, palagi daw sinasabi ni Jesus, walang AI walang research dyan Mamaya mag-research kayo sa Google dyan. Ito ang price. Kung sino magbukas ng Google dyan, alipin ng pera. Madadaya ka ba para sa pera ito. Sa Ate G. Okay. Ang ano daw yung palaging sinasabi ni Jesus? Sabi ng apostol, pero wala sa synoptic o Matthew, Mark, Luke, and John. Ano yung sinabi ng apostol to? Tandaan nyo palagi ang sinasabi ni Jesus.
Pero, hindi siya nasulat sa Matthew, Mark, Luke, and John at isang beses lang siyang na-document sa Bible. Ayun ang pansinin yan. Baka magkaroon tayo animal cruelty dito pag sinipa ka yan. Hindi, mabait kami sa pusa dito. Okay, so, ano sa tingin nyo? Ano yung sinabi sa Bible na lagi daw sinasabi ni Jesus, pero isang beses lang na-document. Isang verse lang. At hindi rin nasulat sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kahit hindi na yung mismong verse, yung mismong word na lang na sinabi ni Jesus. Ito ang price, 200 pesos. O word lang. Ano yung lagi daw? Lagi niyong tatandaan ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ano? Ano? Ano bro? Huwag magmukhang salapi. Hindi. Ano po? Huwag magpaalipin, hindi po. Palagi daw sinasabi, pero isang beses lang na document. Wala nakakahula. Dagdagan natin yung price. Mga alipin. Ayun. Ayan, 300 na. Nagsimba ka na, may pera ka pa. Ano to? Pinakain ka na spiritual, papakainin ka ba? Wala talaga. Sa mga online, baka may sumagot. Okay, mga alipin kayo ng pera pag AI kayo dyan. Wala talaga. Sirit na. Mag-more than 1 hour na ako. Mamaya, balikan natin. Lagay lang natin dyan, no? Para ma-inspire kayo. Okay, going back. Going back sa ating teaching. Sabi dito ay, hindi sa inuutusan tayo ng Diyos na magbigay. Ang sinasabi niya lang, yung pagbibigay kasi, expression niya ng pagmamahal. Ibig sabihin, ano man ang binibigay mo sa isang tao at lalo na sa Diyos, expression yan ng pagmamahal. Kasi pwede mo ring sabihin na, Lord, love kita eh. And that's not bad. Hindi naman natin kay-questionin yan. Halimbawa, sabihin ni Jaja, mahal kita, Lord. O ikaw nakakaalam niyan. Pero ang sinasabi ni Paul, kung mahal mo talaga ang Diyos, o mahal mo ang isang tao, o talaga nagmamahal ka, magagawa mong magbigay. Kaya nga ito yung kilalang lagi natin sinasabi na you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama ba, kapatid? Pwede ka magbigay pero may iba kang intensyon. Hindi ka nagbibigay pero ang totoo, nagbibigay ka para makuha yung loob. O kaya naman, gusto mo maitaas ka, yung reputation mo. Kasi may mga ganun. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal. Pwede magpanggap, may motibo palang masama. O hindi man masama, hindi ganap yung pagbibigay. May ibang dahilan. Kaya tayo, di ba? Hindi porket may binibigay sa atin, tatanggapin na natin agad-agad. At hindi porket nagbibigay palagi, ay pagmamahal na palagi yon. Pero ang sabi naman ng Bible, pero kapag nagmamahal ka naman, hindi mo maiiwasang magbigay. Yan naman ang principle ng Bible at kahit mismo ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya lang sinabing I love you. And you will not see a Bible verse na sinabi ni Jesus, I love you, the exact word. Pero pinakita niya ng maraming beses kung paano niya tayo minahal. Ang word na I love you ngayon, madali na lang sabihin eh. Pero sa amin noon, medyo mga 90s, mahihayin pa kami, di kami basa-basa nag-I love you. Susulat pa namin sa papel, ganyan. Tapos papadala namin sulat, ganyan. Abot mo nga kay ano. Ganon kami nung papel pa, wala pang chat-chat noon. Ngayon wala, matitindi na eh, di ba? Words are vain. Pero sabi, kapag nagmamahal ka, sabi nga ni Paul, para maipakita rin ninyo ang inyong pagmamahal. At ngayong tong darating na anniversary, mga kapatid, pakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Although, alam ni Lord na mahal mo siya. Alam niya yon. Pero kapatid, iba kapag ini-express mo yung pagmamahal mo sa Diyos.
Because love is not a noun. Love is a verb. Ito'y pinapamunghay natin sa Panginoon. Pwede mo sabihin, sa heart ko naman, love ko si Lord eh. Kapatid, maganda yan. Pero, alam mo, para lalo pang lumalim yung love mo kay Lord, ibigay mo yung oras mo sa Kanya, ibigay mo yung lakas mo sa Kanya, ibigay mo kung ano yung bagay na kaya mong ibigay. At minsan, hindi lang yung kaya mong ibigay, ibigay mo lahat sa Panginoon. Dahil yun ang tunay na pagmamahal. Kaya you cannot love without giving. You can give without love. Pwede tayo magbigay, pero wala pa ng pagmamahal. Pero di ka pwede magmahal nang hindi ka nagbibigay. Kung ano man yung binibigay niya sa Panginoon. Siyempre, higit sa lahat yung buhay natin. Okay? Balikan natin yung, ano yung mga, next slide, paano magbigay ang ating Diyos. Number 1, ganito magbigay, sabi ni Lord, ni Jesus. Kaya nga ang focus natin si Jesus di ba, ng message? Pero paano nagbigay si Jesus? Ganito daw nagbigay si Jesus. Jesus gives unconditionally. Walang kondisyon. Walang gawin mo muna to bago kita mahalin. Sa tao, kailangan may gawin ka para mahalin ka niya. Pero ang Diyos, wala nang dahilan para mahalin ka, pero minahal ka pa rin ng Panginoon. Ayun ang ibig sabihin na walang kondisyon kung magmahal ang ating Diyos. He loves and gives unconditionally. Nais siyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ang Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Ganyan po magbigay ang ating Diyos. Binigay niya ang buhay niya hindi lang para sa iilan, para sa lahat. Now, in a deeper sense, sa pag-aaral ng theology, yung lahat dyan, may mga stance na hindi talaga lahat para lang sa mga tatanggap kay Kristo. Pero regardless of those truth, whatever your stand is sa bagay na yan, ang gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, basta ibinigay ng Diyos ang lahat para walang puwang ang tao para hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos, wala siyang tinangi. Yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, sapat na yon para maging kaligtasan mo at kaligtasan ko. Lahat-lahat ibinigay ng Diyos at walang kondisyon. Hindi lang para sa mga Israel, Pilipino. Paano kaya kung gano'n na lang, kapatid, no? Meron mga certain group and race na minahalan Diyos. Parang isipin natin, ba't naman ganun ang sama naman ng Diyos? Teka lang, kapatid, gusto kitang tanungin kung ganun tayo mag-isip. Ikaw ba, lahat ba mahal mo? Di ba may ilan ka lang mahal sa buhay mo at namimili ka din ng mamahalin mo? Tama? Bakit pagdating sa Diyos? Pero hindi naman ganon. Ang Panginoon, inialay niya ang buhay niya at nais niya ang lahat. Iyan ang kagustuhan niya. The great desire ng Diyos. Lahat tayo, ikaw at ako, ay mapunta sa langit. Makasama siya ng habang panahon, ng walang katapusan. Walang kondisyon ang pagbibigay ng ating Panginoon. Wala siyang, kailangan mo munang gawin to. Kailangan maging born again ka sa religion mo, sa sekta mo. Kailangan mabait ka sa sister and brothers mo. Kapag inaway mo yung mga kapatid mo sa faith, hindi na kita mamahalin. Walang kondisyon. We take it very lightly, mga kapatid. Pero I tell you,
The unconditional love of God. Kapag nandun ka na sa sitwasyon na wala ka nang makitang dahilan para mahalin ka ng Diyos, magandang katotohanan ng isipin ito na minahal ka ng Diyos nang walang kondisyon.